lagi mayroong goggles. Para saan to? Kapitan ko muna naman para makita sa pressure. Kapitan lang muna. Okay. Ngayon, ang una kong gagamit ito, for example, ito yung unit. Dumating yung isang customer, ang una kong gagawin, i-assess ko muna yung unit, hindi ko gagawin agad. Kailangan kong malaman muna kung ano yung problema. Okay, assuming na-reach ko na yung problema, walang problema sa electrical, may problema na sa mechanical, ayaw ito yung unit. Which is nakakita na ako ng charging post. Ibig sabihin, na-repair na siya. Ngayon, malaman ko dito kung may laman o wala. Paano ko malalaman? Hindi ko siya papaandarin. Kuha ko ng manifold gauge, hindi lagi ko sinasabi. Kukunin yung isang side, yung blue, yung tawag na high side, low side, lagi po sarado ito ha. Lalagay ko kay sanction. Kapag maglalagay po tayo, huwag natin nakaganon. Isipin natin naka-proper yung maganda yung post natin. Lagay nyo dyan. Kapag sumirit, ibig sabihin, mayroong pressure. Malaman natin kung may pressure o wala. Pag may pressure siya, dapat papalo yung gauge niya. Ibig sabihin, walang laman. Kung may pressure siya, automatic tataas yung pointer ng ating gauge. Ngayon, anong gagawin ko? Sa procedure na to, hindi na ako magre-recover. Kasi bakit? Wala akong magre-recover na naman. Walang laman yung unit natin. Hindi na ako gagamit ng unang process. Tatanggalin ko niya recovery. Sunod na pupunta ako ay automatic dig test na. Kasi bakit posible daw may butas yung unit? Kasi sumigaw eh. Di ba? Tama mali. Okay, anong kailangan ko? Siyempre, sabi, kailangan ko dry nitrogen. Ito po yung dry nitrogen. Mayroon po siya laman. Ngayon na alam ko, order na ng box. Then, filter dryer. Ito po yung filter dryer. Ito. Manifold gauge, then soapy water. For example, ito na po yung aking sponge. Naka-ready na po siya. Ngayon, para mabilis, hindi ko po napansin, hindi yung po ginamit yung high side. Lalagay ko na rin po yung high side, yung hose ng high side. Kasi meron namang charging port ng high side. Lalagay ko na rin para mabilis. Kaya mahalaga siya para yung bulb itulak, di ba? Lagay natin siya. Hindi makita. Ay, manood ka na lang. Kita nyo, wala siyang pressure parehas. Oo, sa YouTube nyo lang panood. Lalagyan natin ngayon ng dry nitrogen. Ilang PSI? Sa akin po, pag naglalagay ako, 50 to 100 or 50 to 150. Sa window type po ha, wag naman po sa ref. Kasi po yung mga ref minsan, magbababa lang yung mga PSI na kaya. Kaya sa akin, sa window type, 50 to 100 na lang lalagay ko. Okay, ngayon, magsasali na po ako. Yung common hose, itidiretso ko sa kay dry nitrogen. Ito po yung dry nitrogen natin. Lalagay ko po siya. Ito pong gauge natin, dalawa po yung gauge. Ito po hindi na-adjust, pasensya na po, pero may parating po ako na bago. Ano? Ito pong side ito po yung laman ng unit. Ito po yung laman ng tangke. Then ito yung pressure na kukontrol niya papunta sa unit. Okay? Ipupuli open ko po siya. Wala pa pong pumapasok yan. May lig lang po ito. Okay, fully open. Ngayon, wala pang pumapasok na pressure. Bubuksan ko ngayon siya ng pressure. Umangat, di ba? Umangat. Pareha sila sir bubuksan. Oo, pag mas maganda. Nararamdaman, no? 100 lang yung kaya. Okay. Kapag nalagyan ko na siya ng 100 PSI, sasarado ko na po siya. Kasi bukas doon. Patayin ko na rin po ito. Para sigurado, wala nang papasok. Ngayon, mag-i-start na po ako mag-dig test. Una po ililig test ko syempre, kumari ito lang po yung bumubal. Ang ililig test ko po ay, pasay na nga natin, para makita. Walang daya, ano? Daya tayo eh. Hindi water. Lag ba yan? Hi, lag. Ayun. Ako! Hello, what's up? Welcome to my vlog.
Okay? Wala lang, marami ng kalaban si Ang Florante. iligtas po natin ay uunahin po natin lagi ay manifold gauge, yung mga hoses. 3 seconds po lang kaya. Pag may nakikita kayong bula, ibig sabihin maluwag or may butas. Lahat po ng mga hose na yan. Bakit? Then lahat ito, lalo yung mga pinaghinangan nyo. For example, dito naghihinang kayo sa mga tagiliran, dapat igaganyan nyo. At least 10 seconds. Nagkakaintindihan? Na tayo mag-master. Magkaiba pa lang, magkaiba pa lang yung liquid nitrogen sir tsaka itong refrigerant lang. Aba, magkaiba po. Ang ganito din magkaiba po. Okay, assuming na-reach ko na po. Siyempre, ito yun naman po yung Sir, ginagawa. halimbawa wala kang liquid nitrogen o Vacuum lang ginagamit nila. Binabacuum na lang. po ako. Kasi bakit? Okay, papakita ko sa inyo. Kasi usual di ba ganon? Mga walang pambili. Pero pag nag-install po kayo ng split type na inihinang yung mga wall mounted hinang po yung kailangan ng dry nitrogen. Kasi bakit? May mga, pag naghinang tayo may mga carbon, kailangan matanggal sa loob. Okay? Sir, may nabibili na mas maliit. Na? Night. Opo, meron po. Yung mga portable na po. Mga nasa meron si Mali, pinabili ko lang kanya para sabi ko pag nagkal. Tsaka acetylene, pinabili ko rin siya. Okay. Ngayon, may observation tayong gagawin. Kasi bakit tayo mag-observe? Isa kasi, possible, nababa. Bakit bumababa? May singaw. Minsan may singaw. Minsan, pumapasok sa loob ng piping natin. Okay. Okay? Observe lang kayo ng mga 15 minutes. So dapat pala sir, hindi pa siya dapat papasok sa mga pipe. Hindi ba mabato? Hindi na ba? Hindi na ba yung leak test na sir? Paano sir pag may micro leak? Kasi pag micro leak, napakatagal, maliit na butas. Anong ginagawa ko? Kuha ko ng drum. Kakalasin ko itong condenser, compressor, inuhulog ko ng dulo. Ano naman sir ginakal? Mamaya, makakasya din ito mamaya. Atin yung hihiwagin natin. Sige sir. Okay sir, assuming na Ay! 15 minutes. Assuming na-reach natin yung wall, ano sunod natin gagawin? Siyempre, pagkatapos ng leak test, anong sunod? Vacuuming daw. Before mag-vacuum, i-release ko muna yung dry nitrogen. Siyempre, may laman dry nitrogen ko eh. Di ba? Ayun. Buhayin nyo lang siya. Kasi rin nyo na, huwag naman sa mukha ng kasama. Hindi magkama sa paligiran niyo sir. Huwag lang sa mata kasi dry talaga. Dry. Tumuhan sa mata. Marami naman kung palagay mo. Panang baka, panang kita. Alright. Hirap na mo ito. Alright. Kailangan natin malaman pag wala na. Siyempre, pag wala na, sound set tsaka zero na yung lagi. Okay. Next. Pagkakatapos natin, pagkalain yung siya, ibalik nyo lagi yung hose, yung common sa gitna. Para iwasan yung madumi yung mabasa. Para lang may pinapanood. Next! Tuloy natin, vacuuming. Okay, po tayo na. Sa vacuuming, kailangan daw natin ng vacuum pump. Ito yung vacuum pump motor. Parehas ng katawan. Ano lang to? Mura lang. Report ka. 0.5 lang daw yan. Ang 0.5 ang bigat na. Lalo yung wall. Andar. Ngayon, dalawa yung valve na pinaglalagyan nito. Kung mapapansin nyo, ito yung pang malalaki at pang maliliit. Pag nagbabakim tayo, hindi natin pwedeng bukas parehas kasi walang hinihilog dyan. Kailangan sarado yung isa. Okay, cut natin, hinihilog siya. Yung iba, dito lumalabas yung nahihilog. Yung iba, dito sa langit lumalabas. Magkakaiba po yung design niya. Pero naging lalabas. Okay? Kasi yung DIY, hindi mo kayang pahigupin ng ganito. Lalo yung compressor ng ref. Pero yung compressor ng aircon, ganito yung kaya mo palabas yung ganito. Okay? Kabit natin yung common hose. So paano kung may laman ng refrigerant? Paano ang back? Recovery po. Ang data recovery. Apo.
Ay wala kang laman kasi kanina eh. Tama-tama, sa Sabado may laman na yan. Ilagyan natin yan. Ayun natin. Makita nyo na nagbabakim siya. Kailangan sa kabili. Okay. Subuhain ko, wala pang vacuum na nangyayari. Kapag nagbabacuum, mag-iiba yung tunog. Tingnan yung pointer. Saan pupunta siya? Dapat may negative pressure siya. May negative pressure? Ha? Yes, sir. Mag-negative pressure na tumagal siya. Ibig sabihin, malakas yung vacuum. Ngayon, may observation tayo ng oras. Pakisulat po ito ha. Ang observation natin, kailan tayo mag-start mag-observation? Kapag nag-stable na po yung negative pressure. How many minutes yan, sir? Okay. Mag-zero, sir. Hindi sir, hindi negative sir. Negative 29.9 o negative 30. Negative 30. Sir, halimbawa bumalik siya sa 0. Ibig sabihin, may maluwang pa. Hindi ko alam. Siya pa rin ginagamit paligid niya. Mabaliktad naman pala pagka mag-scenario ka ng vacuuming. So ito lang. Mag-start tayo ng observation. Kapag nag-observe po ako ng observation, real time. Halimbawa, assuming, anong oras na? 12:15. 15 minutes to 30 minutes ang mag-observe. Umahanda rin ating vacuum pump. Okay, isa na observe ngayon. Okay, assuming na-reach ko yung 15 minutes. Natapos ko yung vacuuming ng 15 minutes, nabuhay yung ang ating vacuum. Ang next kong gagawin, may pangalawang pang observation. Ano yung pangalawang observation? Papatayin ko yung manifold gauge, walang papatay manifold gauge. Patay parehas, sigurado yung patay. Then, papatayin ko yung vacuum pump. Ngayon, observean ko ulit, 15 to 30 minutes, mas matagal, mas maganda. Kung yung pointer ng negative, ibabalik sa 0. Kapag gumalaw yung possible, meron pang leak or maluwag yung hoses. Yan po yung mga senaryo ginagawa ng nag-install ng split type ng walang dry nitrogen. Yan yung po ginagawa. Pero kahit sir may leak siya, magni-negative 30 pa rin siya. Hindi na, sir. Hindi, ibig sabihin pag nagana sir. Pag umaga, syempre may hinihigop siya. Pero pagka pinatay yung vacuum, nagbabago ba? So sir, paano naman? Bawa, yan, kagayin nyo. Tatapusin yung 15 minutes, 20 minutes. O, di ba? Take note, pag nagpa-vacuum, bawal mag-leak test. Kasi bakit? Hinihigop niya, paano kung may tubig? Eh, pahigop, di pumasok sa loob natin. Piping. Sabi ko lang ha, baka makakalimutan. Para may nakapanood. Tinatanong niya sa assessment, pag ba nagbabakin, pwede tayo pag sinagot niya ng oo, tapos ang karir. Okay, uwi na muna kayo at sa susunod na araw na lang ulit kayo ha. Huwag niyong kakalimutan, ang dami sumasal ko dyan. Kapirasong to, nagulat sa nang sumagot, oo. Patay. Tapos ang karir. 6 to 30 minutes na mag-observe. Mas matagal, mas maganda. So, para may nakapanood. Pero yung vacuum niya, sir, 15 minutes. Hindi ako mahanda. 15 minutes din yung patay. Dinay-demo ko lang siya para mapilis lang ng oras. Then gagawin pa tayo. Magkakalas pa tayo ng airco. Baka mamaya, tigitisan na kayo ito niyo, hindi uwi lahat. Minutes observation na, hindi nagbabago yung pointer. Ano yung sunod nating process? Yung charging na. Paano yung mag-charge? Ito na hinahanap yung mag-charge. Siyempre, sa specs kasi ng compressor ito, ng aircon nito ay R22. Kailangan kumuha na refrigerant na R22. Refrigerant tuto. O, tingnan nyo yung inyong table na binili nyo sa akin. Yung R22, kapag daw umaandar, yung sanction pressure niya ay 62, 70. Kapag daw patay ay 150 to 155. nasa yung table nyo, tapos yun na. Ang galing talaga ng... Then, kailangan daw ng clamp meter. Nasa yung clamp meter mo ng kanina. Ito, sir. Kita ko na sa ano. Standing pressure. Ngayon, sa charging, kailangan ko ng una, refrigerant. Ito na siya. Pangalawa, manifold gauge, hindi ko naman tinatanggal pa. Pangatlo, clamp meter, then table, then last is yung spatula. Mag-leak test ulit tayo. Bakit tayo mag-leak test? Anong buwan?
Ito yung tank. Then, ito yung common hose. Sabi nga doon sa common hose, ito doon nilalagay ng mga vacuum pump motor, recovery machine, then refrigerant tank. Lagay ko siya. Ito yung tinatawag na magpa-parts tayo. Okay, may lagay ko siya. Pupuli open ko yung tangke. Puli open yung R22. Ngayon, dito papasok yung tinatawag na yung purging. Bakit? Anong kahalagahan ng purging? Yung purging daw po, kailangan daw po yung hose, yung papasok po sa ating system ay pure na refrigerant. Kasi yung hose natin kanina, tinanggal natin, maaaring may pumasok na moisture. Kaya magkakaroon tayo ng purging. Pagkatapos ng purging, magkakaroon ng leak test. Bakit? Pag nag-purge tayo, ginalaw natin yung common hose. Ibig sabihin, may possible na lumuwag or mag-leak. Magpa-purge tayo ng 3 beses. Panoorin niyo ako. 1, 2, 3. Ibig sabihin, yung hose ngayon, ang dumalo niya sa kanya ay refrigerant na, hindi na yung ordinaryong hangin. Tama, mali? Tama. Ngayon, dyan papasok ulit yung ating leak testing. Kasi bakit? Ginalaw natin yung hose kanina, kailangan daw natin i-leak test, baka daw may mga bubbles pa o may mga maluluwag pa. Di ba? Same din as dito. Assuming walang leak. So, okay lang sir, dito na lang mag-party, hindi na magtatanggal dito sa... Hindi po talaga kasi naka-negative. Hindi po natin pwedeng mawala yung negative. Papatanong nyo bakit mahalaga yung naka-negative pa rin. Ano yung ganito naman? Basta lagi mo lang alin dyan pala, yung yellow hose. Kasi common. Kailangan lang malimit na galaw dyan. Hindi, pwede mo lang ako, ginagawa dito. So, galawin natin. Sira yung vlog ko eh. Tuloy mo na ito lang sir. Sige, Very good. Tingnan mo na. Assuming Assuming na 30 minutes na tayo. assuming to eh. Di ko mano. Didiretso ko na sana. Huwag na Boy, kung na mag-release boy. Post na po! Test, dyan papasok yung tinatawag na initial charge. Ano yung kahalagaan ng initial charge? Hindi pa tayo magpapaandar ng unit. Bakit? Tandaan po ang unit hindi pwedeng paandaran na naka-negative pressure. Masisira po yung compressor natin. Kailangan daw, pagpapaandarin yung unit, dapat naka-positive pressure. Ngayon, dyan papasok yung tinatawag na initial charge. Lalagyan ko ng load. Lagyan ko siya na at least 10 seconds. Kahit mga 50 or 100 PSID. Iba yung PSI sa PSID. Kapag may refrigerant na, PSID na yung gagamitin. Bubuksan ko siya fully open kasi mataas naman ang pressure na. Nakita yung negative pressure, naging positive pressure. Kapag naka 10 seconds ako, pwede ko na siyang patayin o nawala na yung sounds. Okay? Assuming nawala na yung sounds, i-off ko na ngayon siya parehas. Ngayon, mapapansin niyo, wala nang negative pressure. Tama? Positive pressure na. Ngayon, kapag initial charge tayo, yung ating high side o yung red hose natin, pwede natin tanggalin kasi hindi naman natin ito gagamitin. Kasi pag nag-charge tayo, saan tayo nag-charge lagi? Lagi sa sanction o sa low side. Tatanggalin ko na kasi hindi pala ito kakailanganin. Kaya lahat ng mga modelo ngayon, wala na pong high side. Okay, huwag po kalilimutan. Yan po, yung dami rin sumasalto. Pag nag-charge, hindi na natanggal yung high side. Para kayo. Pinay-grader po kayo doon. Ngayon, observe lang kayo mga 3 to 5 minutes. Hayaan nyo. Kasi malaking possibility na bumaba yung pressure. Bakit? Ibig sabihin, unti-unti nang dumadali sa piping system natin. Okay? Ngayon, pag nandyan, habang nagpiprepare ako, ipiprepare ko yung electrical. Kailangan ng outlet. Siyempre, yung natin saksakan, sir. Outlet. Andyan po sa ilalim. Siyempre, yung clamp meter. Then yung table. Sino mga maglalagay ng table. O, yan. Mapapakinabangan natin yung mga table na yan. Yung clamp meter, start ko siya ng 60. Hindi ko na pagkita para positive ba yung saktakan niya. Then, sasaksak siya. Bubuhayin ko siya. Papandarin ko yung pan. Naka, sino nag-wiring yan? Sino nag-wiring dito? Sapnay. Pero well, hindi ako nagaganyan.
Ano ko si Ruel? Kala mo ba yan? Wala. Yung Hindi ako na-pwesto rito. Hindi ako na-pwesto dyan. Nasira na. pang balat. Tipid ng sukal mo. Wala sir eh, sa tagal na sa taguan. Parang mangulo ah. Pero yun lang wala yun yan. Sipag na. Mas gusto ko nga kung ako nag-wiring yun eh. Ang layo sir. Ha? Alin? Hindi naman Ayan, naman. nasira. Nako, sira sir oh. Wala na. Pasamantagan. Diba, nag-wiring dyan. Ruel po. 18 minutes na tayo. Likat ba? Tingnan na lang yung sa ito. Oo, nag-wiring dyan. Sure yan. Hindi ko lang mapokus yung mga tao kasi ano eh. Pero hindi siya ako. Tama si Tao yung face kasi. Tingnan natin, puputok. Kamay. Okay. Ayoko, hindi kita Yan, andar. Tingnan yung pressure ah. Dito kayo nag... Pag pinanda natin yung compressor, bababa yung pressure. Panoorin nyo. Ay, ano? Wala na. Wala na. Pinipress oh. Bakit siya bumaba? Ibig sabihin, yung initial charge natin, pumasok na sa ating pipe, bumukas na yung valve, kinukompress niya. Pero ano yung todo yung pagkakapost ko sa... Ito, kahit todo on ito. As long na napuksan mo siya. Kasi ang compressor ko, consistent na andar, di ba? Wala namang, nagbabago lang ay, pa, tama mali. Dahil lang yung speed na. Pero yung compressor, sustain yung supply niya. Okay. Observe lang kayo ng 3 to 5 minutes, then sundan nyo na uli ng charge. Pero pag nag-negative, iwasan nyo kung mag-negative. Bantuan nyo pa. Ayun na, sarilan yung atal. 100. 100 po, ay umanda na po, mawawala po talaga. So ngayon, sarado yung... Sarado po, lagi po tayo sarado. Pag nagbubukas na tayo, pag tayo nagdadabla. Okay, next, lalagyan po natin unang charge. Lagyan ulit ako ng Lagyan ulit ako ng 10 seconds na. Pag nawala yung tulog, sarado. 9, 10, assuming 10, makapatay ko. Then yung amperahe tumataas, tingnan nyo yung amperahe. Kaya na mababa yung amperahe, tumataas yung amperahe. Ngayon, sasarado yung ulit. Charge back. Makababa sir. Bumaba na. Possible. Ano yung reference? Mamaya dito mag-yelo. Yan, nag-convoice. Kung kayo matao yan, mag-yelo. Oo, ibig sabihin, tama pala yung sinasabi. Habang nag-yelo po yan, ibig sabihin kulang yung charge. Kapag puno na po yung charge ng aircon, mawawala po yung yelo, magkukulang po yan. Ibig sabihin, fully charge na po siya. Hanggang di niya rin at saka yung amperahe. Estimate natin ng 1 HP lang yan o 3/4. Ano yung sa ating sa PayPal. Sa 1 HP, Kailangan daw yung... dapat daw 6.4 yung maximum, yung full load. O kaya sa mga 6 ampere lang. Kapag hindi pa nag-6.4, ibig sabihin kulang pa yung laman. Or pangalawa yung basihan, yung pressure. Kapag daw umaandar yung R22, meron din tawag siyang sanction. Ito yung sanction niya. 60 to 70. Dapat daw magsi-60 to 70 yung pressure niya. Pag umaandar. Daw pag patay, 150 to 150 ay umaandar. Dapat daw 60 to 70 yung pressure ko na papalo niya. Ibig sabihin wala pa tayo, napakalayo pa. Okay? Okay, assuming na-reach natin yung mga 3 minutes or 5 minutes tayo may interval. Lagay hindi ako. Papasok at papasok rin. Diba? Pakapal ng pag-ibig. Okay? Aliampera ay 3.8. Tama? 3.9. Yes, sir. So, yatin 4 na para mag-space na pa. Then, pag na-reach natin yung 4, pahinga ulit. Hayaan nyo ulit mag-cycle ulit siya ng mag-cycle. Compress na. Every cycle. Every cycle. Para dahan-dahan binabantuan. Oo, depende sa inyo. Pag kayo magagaling yan, 10 minutes na. Hindi na ba ba sir? Binuksan ko tapos nalimutan na sarado yung intercycle. Sir, kuhan. Kanta mo. Taas ang pirahin. Pero kung may
Possible mag-overcharge to. Namamatay. Kasi kita mo agad sa pressure, tumataas. Pero pag Kasi sa namatay dyan, ano, sir, hindi naka-zero yung ano. Ah. Ibig sabihin, kulang pa talaga siya. Pero kung umangat na siya, mabilis na po. Pero huwag mo siya ngatayin na pumapas punta sa negative siya na. Huwag lang po mag-negative. Magsira-sira ang pressure. Parang ganun po yun. Scenario sir, paano po pag refrigerator R600? 6 hanggang negative 6. Safe po yun. Ibig sabihin, yung panandaman niya, kailangan positive 0 lang. Hindi siya hanggang negative 6 lang. Bumamig na. Kapag sir yung dire-diretso na ano, halimbawa, Charge. ano naging Sir. sira doon? Compressor. O sir, ganito, maganda yung tanong niya. Sir, paano kung dire-diretso yung charge? Okay, kumain kayo ng dire-diretso na wala kayo naman ng tubig. Ano mangyayari sa inyo? Ganun po yung sinabi. Kapag ano. Sir, umiinit, lumalabas ito, umiinit. Naandar, dapat 6 to 7. Okay. Assuming, naka-interval ulit tayo ng mga 5 minutes, lagay ulit tayo. Huwag kayo matakot. Hanggang sa ma-reach natin. Hanggang sa ma-reach yung 60 Decide, decide. Tsaka yung amperahe. Tumataas yung amperahe niya. Ibig sabihin, nagdulog. Pag na-reach na yung 60-70 horse, yung amperahe ay sa describe niya, nasa 6.4 horse sa ampere. Ngayon sir, pag dumadami na, nakuha na yung wala. Okay, patay. Pag fully charge yan sir, mawawala po yan. Pero, sir, di ba 6 to 7 yung Ibig ko lang, pwedeng 60 o pwedeng pero, di ba, nag-charge sa 5 years hindi mo sir na check-in po tayo ng pressure sa Dragon. Oo. So, makikita mo lang siya, sir, pag natanggal na yun sa tanke. Sabihin niyo pag para makita mo. Yung sakto? Hindi sir. Patay. Ano ba yung sinusukat dito? Sinusukat yung pressure lang dito. Sinasaraduhan lang yan yung pump. Kaya kahit patay, talagang patay ito, ito yung pressure na tumatakbo talaga. Yan yung pressure. Ibig sabihin, sir, pagka ito nasa 30 na, ibig sabihin 30 na yung laman ng ano. 30. Pag naging 60 na, okay na yun, sir. Okay na sir. Pero maximum ko yun. 670. Sinabi ko. Kasi meron po kasi mga unit na kahit hindi pala reach yung pressure, tama na yung amperahe, enough na po siya. Pero Kaya- sa amperahe, sir. amperahe, dalawa po ang batayan po natin dati. Hindi ko na pwede mag-focus ang part na dalawa po na. Manipulation ka na. Kasi po may mga maker na sa club nila nakabase. Meron po maker na sa manipulation na nakabase. Eh, paano kung magkaibang unit na gawa? Makikita niyo po yun. Kasi po, pag nag-alis tayo ng unit, yung description kailangan nyo malaman. Ilang amperahe talaga yung maximum. Yun po yung sumunod yung maximum. Ay. Talaga sa ano sa yung interval time 3 to 5 minutes. Oo. Tapos 10 seconds. Depende sir ha. Kaya kung gawin 10 seconds to, kasi mataas yung pressure ito kahit yung kainin. Eh paano kung mababa ang pressure? Eh di, mapagulo na yun. Maganda mo rin sir, maganda mo rin. Gagawin nyo rin po yun. Hindi lang po akong gagawa nito. Tandaan nyo po, pag akong ginagawa ko dito, gagawin nyo rin po yan. Kaya tandaan nyo. Okay, assuming na-reach na natin. At ulit tayo. Balik ulit sa 100. Then, pag naka 10 seconds na lang, nawala na ang tulog. Ngayon yung ampera, 5.2, nagkakaroon na yan. Narado na. Yan na. Sa 50. Ano ba decide? Anong decide na naman? Yan ang ampera, 5.23. Yan ang decide na. Dapat, sir, Kahit 6 ampera tayo, 5.2. Okay na po yun, sir. Normal na yun. Ako sa 5 minutes na. Amperahe ay 6. color niya ay 6. Bali ang 6.4 ang different. Naman, 1 HP. Lalamig. Yun! Tayo na, technician na ako. Hindi na. Parang palamig. Eh, makakabalik na. Sir, ito yung sample. Init Sabi ka. kanina, ang pinalalamig sir, nasa si sir, yung tanong, room temperature, ang palalamigin, ito po siya. Babacuum ito. Ibig sabihin, kung nga ito yung ito yung binabacuum po niya ng pinapakit. Ito yung room temperature. Kapag hindi umigop, ibig sabihin barato. Barado, okay. Mag-i-yelo. Tapos dito lang. Pero pag ito nag-i-yelo, yung freezer ang pinili niya, mag-i-yelo. Di ba? Kung freezer ang pinili niya, mag-i-yelo. Dapat ang aircon ay hindi mag-i-yelo. Nag-i-yelo siya, karaniwan. Kapag walang repair ang aircon, pag nag-i-yelo, maputik, barado. Pero pag na-repair na ang aircon at nag-i-yelo, under charge, ibig sabihin, kulang na. Kulang. Sumingaw.
Yun po yung mga sinabi. Reality po yung sinasabi ko. Parang kung ano sir, ang Kung mga hindi nagka-micro, pa nare-repair, sigurado mapulit. hindi pa nare-repair sir, pero may micro leak. Ganun din Wala ang sir, pag nangyayari. may maglo, hindi na lang. Hindi iinit. Hindi. Kahit kung pag-init, wala kang mararamdaman. Pero pag-init. Pero Hindi okay naman na. yelo sir, Mainit, sisingawan hawakan nyo. nyo. So, okay sir na. Tama ka. Oo. Mahal sir. Maniwala kayo, umiinit. Pero hindi kayo. Huwag yung hawakan yung piping ko kayo. Mainit talaga yan. Umiinit siya. Ano na nalawa ka? Eh, malamig yan. Familiar yan. Kasi low pressure at saka low temperature na yan. Ano? Wala pa, hindi pa na. Diba? Ilan na? 50. Dagdagan na natin. Tapusin na natin. Mama. Nakailan na lang. Sige yung amperahe. Yan na. Tapos na sir, 577, 7980. Ata nyo, wala nang yelo. Ilan yun? Kasi na, dito. Nawawala nga. 5.72. Pag kulang pa siya, nag-i-yelo siya pag kulang pa. Pagkulan na yelo. 5.7 na 16. Sinalo sa mga to sa rep, iba naman yun. Parehas yung process pero meron kong sinalo ng yelo, meron kong nag-yelo. Papakita ko rin. Yung demo to nag-yelo. Lumamig, di ba? Minute, talo ng minute. Ganyan lang pala pagdito. Napakatagal ka dito. Basic ano? Basic lang ito. Oo. Parang ayaw mo. Focus tayo sa pag-aaral. Ayaw ka na sabihin mo. Hindi kayo puro kalokohan. Kaya nga siya, paano kayo papasa? Yes. Kasi, Ito nila rin sir sa... Okay, assuming sir, na-reach natin yung charging. hindi, parang may Na-reach yung amperahe. Papaanda rin po natin ng 30 minutes to 1 hour. Kasi kung malaman natin kung nagbabago yung presyo. Ngayon, ang una natin gagawin, kapag tapos tayo guys, siyempre, i-close natin yung refrigerant na. Close. Okay lang yan sir, kahit di na-reach yung... Hindi sir, okay lang. Sample lang naman kasi. Siyempre yung maluluka na yan, tatanggalin yung sasalin lang yung tatanggalin, sasalin. Siyempre yung o-opera niya, meron niya. luka rin. Baka nandun na yun sa kabila. Yan, lumalamig na. Pero yung ano pa rin. Nalamig mo. Ngayon, assuming na-reach na natin 30 minutes to 1 hour, ngayon papanda rin natin yung unit. Papatay natin yung unit. Tingnan nyo yung inyong table. Sabi pag daw patay yung compressor ng unit, dapat ay 150 to 155. 150 to 155 kapag malamig na yung compressor at saka yung unit ha. Habang mainit, maaaring bumaba ang tumasyan. Tingnan natin kung tama yung sinasabi. Tingnan yung pressure. Tumaas nga. Hindi nga nagloloko sir. Isa pa lang, isa pa lang. Isa lang. Sa isa yan. Dapat isa lang video ito. Oo, tapos manood na lang kayo sa channel. Panoorin ang panoorin yung channel ni... ano. Dami kasing vlogger dito. Sa akin, ano lang to. Mga vlogger yan, oo. Sa akin, pang-innovation Hindi lang. naman yung natin, lagyan nyo lang ako ng space. I-click nyo na lang. May pang-innovation process lang. Nag-0-0 na. Ilan na yan? Zero? Inabot. Wala nang kuryente. 200. Yung kapirahe niya. 200 na pre. Sa yung discharge pressure. Sumatag release, oh.